Question and answer. Meron pa ba? Nasagot na lahat kanina. Amen. Gusto nyo kumain no? Kakain lang natin hindi. Meron pala tayo. Sabi ko na nakalimutan ako Review lang po ito, review. Exam. Kayo sasagot pag di nyo nasagot, di tayong lumove. Okay. Andito lang naman lahat kanina Sige. Yung mga pangalan sana nakuha nyo Kasi yun din sasagot nyo, di ba? Pag tanong sa inyo, paano mo nasabi sa muna kayo sa Bible? At least yung tao. Roman historian blank. Sino yung Roman historian na nag-confirm na si Jesus ay executed under Pontius Pilate? Tacitus. Roman governor reported that early Christians worship Christ as God. Governor ba yun? Si Josephus. Flavius Josephus. Sino naman yung Jewish historian wrote that Jesus was a teacher who was crucified? The Little. Tingnan nga natin dito. Ito, sinamarize naman dito Ay, nakita niyo tuloy iba. Mali Even hostile Jewish writings like the blank acknowledge Jesus existing. Talmud Okay, ito na yan. So, Jewish literature yung Talmud in-acknowledge ang existence at least ni Jesus. Okay? Ito, tanong to. Why is hostile evidence especially strong? Bakit malakas na proof ang pag yung kaaway mo ay pinatotohanan ka? Walang bias at saka siguradong may kinagagalitan sila kaya may kinagagalitan sila kasi nag-i-exist yung kinagagalitan nila, di ba? What is the difference between a historical question and a faith decision? Hindi ko na-tackle to pero medyo madiderive nyo doon. Anong pinagkaiba ng historical question and a faith decision? Ang historical question, sasagutin siya ng historical proofs, di ba? Pero yung faith decision, ikaw yung magde-decide doon. Papakita lang sa iyo yung proof. Kasi kahit ipakita sa iyo lahat ng proof, pwede ka pa rin tumanggi. Paano regalo? Bayad na, dyan na, ayaw mo. Walang magagawa ko. Di wag. So, pag mag-decide ka na, nasa sa iyo yun. Di ba naalala niyo will natin? Yan ay hawak at hawak mo lang. Ng tao, ng individual. Ayun, magandang tanong lang to, reflection lang, no? If history confirms Jesus lived, kung sinasabi na ngayon, alam na natin na si Jesus ay talagang nabuhay at totoo at mayroong ganong Jesus na nag-preach ng gospel, namatay para sa atin, nabuhay magmuli. Ngayon, anong responsibilidad natin? Anong dapat natin gawin? Dahil sa the fact na siya ay, at bukod sa siya pinatay, nabuhay magmuli, anong ginawa niya? Di ba nag-demand din siya ng service natin, di ba? At siya ibabalik muli. Anong gagawin dapat natin? Sandra? Ha? Napaka-obvious na yung sagot mo no? Gawin na natin. Di ba? Kasi the fact na siya totoo, siya Diyos din, na siya maniningil, siya magre-reward din pag tayo mabuting lingkod, di ba? Sunod na. Amen. Wala nang iba. Huwag nang pa-backslide. Okay. Meron pa dito. Paano na-impluwensya ng Panginoon ang mundo? Nagtawa natin natin ito kanina. Matthew 5.
5:44. Ano dapat? Mahalin natin ang ating okay, hindi reprobate siya na as a whole to. Dito yung exemption. And then, Jesus taught forgiveness without Matthew 18. Anong sa pagpapatawad, anong tinuro sa atin? Binanggit kanina. Forgive endlessly, walang katapusan. Okay? How were Jesus' teaching on love and forgiveness radical in the ancient world? Bakit radical? Yung love and forgiveness na tinuturo niya. Wala siyang katulad. Doon nagpa-umpisa yun. Kasi dati, justified yung, pinatay kita. Kasi, sinakop niyo kami, patayin tayo, patayin. Doon yan, tinuro na rin po yan sa Old Testament. Pero, lalo nag-exemplify yung kay Jesus. Are this teaching today still countercultural today? Why or why not? Countercultural pa rin ba yung mga teaching ni Jesus? Kasi na-influensya niya nga yung buong mundo eh. So, sikat na si Jesus, yung kanyang turo. Countercultural pa rin ba? Ngayon, no. No. Yes or no? Kakaiba pa rin yung turo ni Jesus ba para sa karamihan? Yes. Yes. Depende doon. Yung ibang turo niya, sobrang universal na. Hindi niya alam. Si Jesus, galing pala kay Jesus yan. Pero yung iba, yan. Hindi pa rin. So, walang sagot actually dito. Nire-reflect lang natin. No? Ito, isa-isa ito na. Which teaching of Jesus do you find the most challenging to live out and why? Ano yung pinakamahirap na katuruan ng Jesus na sundin? Stephen? Be holy. Ano yung pinakamahirap na sundin na inutos ni Jesus? Love your enemies. Diba? And then, yung equivalent ng forgive. Nahirap yan minsan, di ba? Unless talagang nasubo ka na, naintindihan mo rin, na ikaw pinatawad din, di ba? Pinatawad ka, ba't di ka magpapatawad? Minahal ka din, ba't di ka magmamahal? Yan yung pinupukpok ngayon sa atin, pagligtas ka na. Actually, tabaho ng pastor yan. Pero kayo, natin din, kasi personal mo ka na yun. Okay. So, paano natin makikita na yung teaching ni Jesus today? Kasi iba itatanggi yan eh. Hindi ka naman. Golden rule eh. Kaya nga golden rule eh. Parang proverb yan sa buong mundo. I-compare sa Bible. Okay, tama. Observe. Yan, i-observe mo. Nabanggit ko nga kanina, hindi naman aminin yan. Lalo yung mga against yan. Diba? At pati nga yung date, gusto mong palitan yung AD, ginawang CE. Yung BC, ginawang BCE. Gusto nila ilayo kay Jesus, pero hindi pa rin eh. Paano ilalayo yan? How did Jesus' view of human value differ from ancient societies? Yan ang mga gandang tanong eh. Paano nagkaiba? Paano natin nasabi kay Jesus nagsimula yun? Gaano kaiba? Gaano kaiba? Before, yun nga, pati yung sa gladiator, di ba? Papatayan lang sila, walang ano eh. Patayan nga kasi mas malakas ka eh, patayin mo yun. Mas ginawang sport. Sabagay ngayon, may UFC pa rin, no? Ano yung bagong sikat ngayon? Di UFC yun, eh. Basta yun, Ultimate Fighting. Ayan na. UFC. Ano tanong? So magkaiba po, no? At kahit nga sa panahon natin, kalat ng Christianity, pero meron pa rin tayong pinipreach, meron pa rin tayong tinutuligsa. Kasi nga, especially ang kaligtasan eh. Ituturo na karamihan yung maging mabuti, maging matyaga, maging patawad, pero hindi pa rin ligtas yung iba. So, meron natitira pa rin kailangan tayong i-preach. So, may sarili lang silang version ng kaligtasan, pero sablay.
So, may nanatili pa rin tayong value. Lalim na ito. Ito na lang. Sige, sagutin nyo ito. Binanggit ko ito kanina. Bakit? No? Why do you think history itself is divided by the life of Jesus? Diba? BC AD. Ba't kaya hinati yung history sa doon? Sa buhay ni Jesus? To? Ano? Mas nakita. Paano nga? Ba't kailangan i-adjust yung time? Nabanggit ko yan. Ha? Yung bago pagliligtan, magbubo, kahit sino na, pwede yung Sige. Bakit binago yung date? Sinenter kay Jesus. Siya yung sentro ng universe tsaka ng existence natin Ngayon, syempre, iba hindi pumapayag dyan. Hindi rin wala kay Jesus. Pero wala silang magawa kasi may panahon na makapangyarihan ng Christianity. Okay? So, ayun. Pwede magtanong Ang ganda to If society remove Jesus' teachings, what values would likely disappear first? Walagay nyo lang. Ano yung magbabago? Ano yung mawawala? Pag, kunwari, yung mga teaching ni Jesus, binura, kung kaya. Yan, halos lahat Love, forgiveness, salvation. Papalitan na naman ng sarili nilang invention, di ba? If any man be in Christ, he is a new creature. Behold, all things are passed away. Behold, all things are become new. 2 Corinthians 5:17. Ito, mga personal na to. Sa palagay nyo, bakit nag-spread lalo yung Christianity na napakabilis? Samantalang pinagpapatay sila. Lalo silang lumakas to the point. Makapangyarihan na salita ng Diyos, testimony ng mga lingkod ng Diyos na matapat. Pinapreserve sila ng Panginoon. Tama lahat yan. How does personal transformation strengthen historical credibility? Ito, hindi ko nabanggit pala to, no? Yung evidence, ito yung gusto kong bakit tayo maniniwala na si Jesus pala ay nabuhay magmuli? Kasi isa sa mga pinaka yes, binuhay niya yung mga patay. Paano yung sarili niya, binuhay niya? Ano yung mga proofs nun? Hindi ko nasama dito pero kabisado ko to Wala yung body, di ba? Hindi pwedeng itago yun. Kung ang claim kasi ng mga Christian, si Jesus ay nabuhay magmuli. Napaka-bold claim nun, no? Kasi kung hindi totoo yun, hindi papakita lang ng mga Roman, anong nag-resurrect? Ito yung boto niya Ito yung kanyang katawan So talagang nawala Nabuhay kasi magmuli. Number 1 yun, no? And then, empty tomb, yun nga yun. Empty tomb. And then, yung mga testimony ng mga babae, no? Kasi ng panahon nila, yung babae ay hindi ganun ka credible. Still, ang Bible, yun ang ginawa. Kasi, yun talaga walang bias na change, hindi nila binago yung narrative, yun talaga. So, pinili ng Diyos ng mga babae ang Tapos nagpakita niya ng kanyang disciples, tapos yung 500. Yan, nagpakita siya. Okay? Yan, ano pa? So, inano ko lang ito from memory. Yung last dyan, yung itong the fact na willing silang mamatay para sa kanilang pananampalataya. Kasi hindi ka mamamatay para sa isang kasinungalingan. Diba? So, yung dinemonstrate po nila yan, kaya yun din sagot kanina sa ba't ang bilis mag-spread nito. Kasi grabe yung testimony nila Alam nilang totoo yung pinipray sila. Kaya kahit patayin sila, pinatay sila dito, nabawasan ng 5, dagdagan ng 50. Paano mo hinto yun? Diba? Dami pala nito So yan, so na-impluwensyahan kayo. Na-impluwensyahan ba kayo ng Panginoon? Amen. Kaya magpatuloy tayo, amen? Amen.
Yung mga hindi yung papatuloy, parang hindi. Kasi grabe yung influensya sa sanlibutan sa iyo, Di ba? Na-move yung buong mundo. Iba-ibang level nga lang. Yung iba, nakigaya-gaya. Tapos ikaw, ano gagawin mo? So sana, ma-move ka in a personal way. Okay? And then, ano pa? Ito pala. Meron tayong mga konting dito, Yung pag tinanong ka daw, Pag sinabing Jesus is a myth, anong sasabihin mo? Ay, invento lang naman si Jesus eh. Ano sabihin mo? Myths are timeless. Jesus is historically anchored. Amen. Okay, napatunayan po yan. Nabanggit natin kanina. And then, the Bible was changed. Ay, nabago naman yun eh. In-update yan eh. Marami pa rin thousands of manuscripts with high agreement. Kahit po sabihin nila nagbago, kaso yung proof ngayon, ang daming manuscript na still exist. Kung may tiyaga ka na parang mo yun, andun pa rin yung yung original basically, preserve yung salita ng Diyos. Eh paano pag sinabing, wala naman yung buto hindi naman nakita eh. Kasi nga, bumangon eh. Ito, maganda ito. Why it is important to allow question and doubts in a learning environment? Ba't dapat kailangan natin or allow natin magtanong? Alam nyo, ginagawa natin dito yun eh. Di ba? We have the opportunity lagi magtanong. Sa school tayo, may seminar. And then pag fellowship tayo, pwede ka magtanong. Si Pastor, hindi bababa lang pag Ha? Part of learning. Yun. Tama yun, Yun ang sinasanay ko kayo. Kasi kanina nakita ko nga, minsan kailangan pa rin sain, So, pag hindi kayo inaalaw na magkamali, magtanong, mahihiya, ganyan, magiging kayo, Roman 16:16 kayo. Talagang mga robot. Iglesia, I'm proud to be. Mga ewan. Which objection do you think people raise most today and why? Last na po to. Bakit umaayaw sila? Ngayon hindi naman totoo yan eh. Ano yung pinaka-madalas na encounter nyo kung gusto luwinin kayo? Pride, may sarili na kami, pwede rin yun, And then, pare-pareho lang yan. Yun talagang kaya nilalabanan po yan. Kaya lalo tayo, alam natin mahirap na yung labanan, lalo tayo magtapat sa Diyos. Hindi yung may masasabi sa atin. Naghahanap po lagi ng butas yung mga yan eh. Ganun lang yun. Malakas yung message, totoo yung message, kasi pag may nakitang maliit lang na butas, ayaw na sila. Again, silang talo doon. Pero, kasi tinutulungan natin sila eh. So, hanggat maaari, wala silang ma-produce na objection dahil testimony natin is intact, solid. Okay? So, yun na. May tanong pa ba? Tanong. Ako na nagtanong sa sarili ko, sinagot na rin. Okay, tanong pa kayo. Gutom na ba kayo? Hindi nga kayo tagal. Sige, tapusin natin doon. Lana. Salamat sa mga testimony. Okay, let's pray, Lord. Salamat po, Lord, sa tapos namin seminar. I hope na nag-deliver ito na maayos, Panginoon. At ito'y maiksi lang din dahil kaya namin observe for one day. I pray, palaguin niyo rin po ito, Lord. Magtiwala kami lalo sa inyo. Makita namin yung katotohanan from the pages of the Bible and even outside of the Bible. But especially, magtiwala kami sa inyong salita, Panginoon. Ibuhay ito, Lord. Basahin, intindihin as much as possible. Consistently. And then, lumalago pa kami dahil napakaraming room naman for improvement sa yung salita. Hindi kami mauntog dito, Lord. Napakalalim. Napakamalawak din, Panginoon. So, we pray na excited kami, Lord. Magbasa, mag-aral, attend, share din po yung salita. Kailangan po, Lord, again. Salamat sa time. Pahingaan din po, Lord. Protection. May pulang malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.